Yes, Lord God, we thank you, Panginoon, for this Saturday morning, O Lord God, that we are here in your presence, O Lord God, to sing praises to you, Panginoon. We glorify you, we praise you, Panginoon. Thank you, Lord God. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. And I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever. Though I feel like dancing, it's foolishness, I know. But when the world has seen your light, they will dance with joy like we're dancing now. Though I feel like dancing, it's foolishness, I know. But when the world has seen your light, they will dance with joy like we're dancing now. And I could sing of your love forever, 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 and I could sing of your love forever. Magandang umaga po mga minamahal. Ako po si Brother Jaser at ako po ang makakasama ninyo sa umagang ito. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulayan, hayaan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon, Panginoon, sa panibagong buhay, na kami, Panginoon, ibinigyan mo ng panibagong araw upang mapasalamatan ka, upang maramdaman namin ang iyong pag-ibig, upang lalo naming makita at maranasan ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, bigyan mo kami ng karunungan, buksan ang aming puso't isipan na tanggapin ang iyong mensahe para sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ang tema po natin sa buwan ng Setyembre, tuwing Sabado, ay patungkol sa mga kapamaraanan kung paano po tayo magiging banal. Sa English po, ways we can be holy. Sa tema na ito, ating matutunghayan at mapag-uusapan sa buwan na ito na si Jesucristo po ang perpektong halimbawa kung paano lumakad ng may kabanalan. At tayo bilang mga tagasunod o naniniwala sa Kanya ay dapat nating makita at maunawaan kung paano niya ito ipinamuhay at kung paano siya naging halimbawa nito. Dahil siya ay halimbawa na, tayo bilang mga tagasunod ay susunod na lang sa kanyang ehemplo. Susundin na lang, gagawin na lang natin, meron na tayong tutularan. Sa umaga pong ito, sa ating paksa, ito ay patungkol sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sa English po, honor God. Sa mga estudyante o naging estudyante na, lalo ngayong kasisimula pa lamang ng pasukan sa karamihan, iba nagsimula early August, meron talagang mga natural na ang pagiging matalino o di kaya mga competitive talaga. Kahit na sabihin nating para sa mga magulang siguro, nais lang naman natin na matuto sila, o para sa mga estudyante, di ba ang gusto lang ng iba ay matapos lang talaga yung pag-aaral, yung isang buong taon ng maayos. Napakasarap po sa pakiramdam na kilalanin ka na isa ka sa mga pinakamagaling sa inyong klase. Isang tabi po muna natin yung katotohanan na minsan ay hindi patas yung sistema ng edukasyon para sa lahat. Pero po sa kabuuan, nabibigyan ng pansin at pagpaparangal ang mga estudyanteng nagsikap talaga na mag-aral at magawa lahat ng ipinagagawa sa loob ng isang taong panuruan. Kaya nga po sa mga estudyante dyan, may kasabihan ngayon na nauuso. Gulatin mo ang mga taong walang bilib sa'yo, maging honor student ka sa school year na ito. Sa ating kasaysayan naman, binibigyan naman natin ng parangal ang mga naging bayani na nanguna sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Ultimo na inialay nila ang kanilang buhay para sa mga magandang layunin na kanilang ipinaglaban at kanilang mga inilunsad. Sa ating mga Kristiyano, ang pagbibigay ng parangal sa Diyos ay dapat maging parte ng ating buhay. Ito'y lifestyle na, ito'y lagi dapat na ginagawa. Sa interpretasyon ng mundo at sistema nito, ang karangalan ay maibibigay lamang o ibinibigay lamang kung may nagawang namumukod tangi o nangingibabaw. Ngunit ang Diyos po, hindi kayang tumbasan ng kahit anong gawa ng tao ang mga nagawa na niya at kaya pa niyang gawin, kaya hindi na dapat ito maging diskusyon pa. 'Di ba? Dahil bilang kanyang mga nilikha, tayo po, 'di ba? Kanyang mga nilalang, nararapat lamang po na siya ay ating bigyan ng parangal. Ating pong pag-aaralan at mabibigyan pa ng diin ang kahalagahan at kung paano ba natin siya mapaparangalan. Basahin po natin yung teksto natin sa Revelations 4 verse 11. Unahin na po natin sa English or sa NIV translation. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Sa Tagalog naman po, sa Magandang Balita Biblia, Tagalog translation. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Kung ating pong babasahin ang kabuuan ng chapter 4, ang may akda po nito ay si John. At inilahad niya dito sa kapitulong ito yung patungkol sa pananambahan sa langit. Pag-aaralan mabuti, binibigyan niya ng ideya tayo
yung mga makabasa nito sa kung ano yung masisilayan natin sa trono ng Diyos. Yung pagkakalarawan nga doon ay maaaring hindi natin kayang arukin. Pero dito rin, tayo binigyan ng ideya ni John sa kung ano yung gagawin doon. Ano yung ginagawa doon sa trono ng Diyos. Sa teksto natin sa versikulo 11, sa binasa lang po natin, yung mga katagang yon ay in fact galing doon sa 24 elders o mga matatandang pinuno. May mga Bible scholars po na nagsasabing ang 24 elders ay representation ng whole Church of God. May mga nagsasabing sila ay representatives ng church. May mga nagsasabing sila ay men from the Old and New Testament. Ang ilan naman ay nagsasabi na sila ay mga angels. Kung bibigyan natin ng maikling bulleted summary yung chapter 4, pwede natin itong i-summarize sa tatlo. Una, ang makikita natin doon, mababasa natin yung the person on the throne, yung the person around the throne, at yung the people around the throne, and yung the praise before the throne. At kung mahaba-haba lang sana din yung oras, kaya maganda ito mapag-aralan din yung buong chapter na to. Pero doon pa lang po sa binasa natin sa verse 11, hitik na to doon sa mga maaari nating mga matutunan. Balik po tayo sa ating paksa. Ang pagpaparangal sa Panginoon ay hindi lamang sa pangalan ibabase, kundi sa kabuuan niya bilang Panginoon, kung sino siya talaga, kung ano yung mga ginagawa niya at kaya niya pang gawin. Kaya nga po, pag sinabi nating honor, pagpaparangal, ito po ay verb o pandiwa na may kasamang gawa. Diba? So, salita siya na sinasamahan ng gawa. Sa text po natin, may tatlong bagay po tayong pwedeng matutunan sa kung paano, how we can glorify, how we can honor God. Paano ba natin siya mapaparangalan? Tatlong A po. Una, by acknowledging o pagkilala. Pangalawa, by accepting o pagtanggap. Pangatlo, by affirming o pagpapatunay o pagpatibay. Bukod po sa lahat sila ay nagsimula sa letter A, minarapat ko pong dagdagan ng ing ang mga salitang yun. Dahil yung mga salitang ganon, yung may words that ends with ing, ang tawag sa kanila ay mga present participle or gerund. At ang mga salitang yun ay pang-uri or adjectives para maging continuous siya o tuloy-tuloy. Halimbawa, pag sinabi natin running, ibig sabihin, currently ginagawa ang pagtakbo pero tuloy-tuloy, running. Diba? Hindi siya tapos na, pero ito'y patuloy pang ginagawa. So, ibig sabihin, yung pag-acknowledge, pag-accept, at pag-affirm ay hindi lamang isang beses nating gagawin, pero ito ay tuloy-tuloy. Pinagpapatuloy. Sa pag-honor o pagpaparangal natin sa Diyos, katulad nga nabanggit ko, ito ay dapat parte na ng ating buhay at dapat siyang tuloy-tuloy at hindi matatapos to. Kahit pa tayo ay mamatay dito sa lupa at pakasama natin siya, ganun pa rin ang gagawin natin. Paparangalan pa rin natin ang Diyos. So sa una pong point natin, yung by acknowledging or pagkilala, dun sa text natin, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat ka. Diba nabanggit doon? Tapos sa sumunod doon, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. Nandoon yung pagkilala. Diba? In-acknowledge nung 24 elders yung Panginoon. Diba? Inumpisahan itong teksto na ito sa pagpapakilala ng Panginoon. Kapag ikaw ay may pinaparangalan na isang tao, dapat kinikilala mo na kung siya, dapat kinikilala mo siya, 'di ba? Kasi mawawalan ng saysay ang parangal kung hindi naman siya karapat dapat para doon. Para sa mga mga honor students, 'di ba? Na nakilala yung kanilang mga ginawa, 'di ba? Nag-excel sila, kaya ganon. So, dito sinumulan to na Panginoon, aming Panginoon at Diyos. So may personal connection
doon dahil kilala niya kung sino yung binibigyan niya ng parangal. Kinikilala nila dahil ngayon 24 elders nagsabi, kinikilala nila kung sino yung pinatutukuyan nila na ang ino-honor nila ay yung aming Panginoon, ating Panginoon at Diyos. So they were adoring, 'di ba? They were adoring God. O sinasamba nila doon sa chapter 4 yung Panginoon na Diyos na siyang inaalaya nila ng deklarasyon na yun. Kung sa sistema po ng mundo, para ikaw ay yun nga mabigyan ng parangal, katulad na banggit ko, dapat may nagawa ka muna, 'di ba? At meron dapat mga grupo, individual na nag-acknowledge ng parangal kasi walang silbi yun kung ikaw lang yung nakakaalam na pinaparangalan ka, 'di ba? So dapat may mga taong mag-acknowledge nun. May standard, may requirements, may need kang i-achieve for that honor to be acknowledged. So, ang Diyos karapat dapat siyang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Pero sa tingin ba natin, karapat dapat siya kasi kailangan niya ng mga bagay na yon? 'Di ba? Paano nga naman, ito yung maging tanong sa atin din, sa follow-up question nun. Paano niya kakailanganin ang mga bagay na yon kung gayong siya yung pinagmulan nun? So, nakuha po ba? Ang mga pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin sa katotohanang ang Diyos ang may likha ng lahat. Ang langit, ang lupa, at lahat ng mga andon. Maging tayo na nandito sa lupa ay kanyang nilalang. Ang lawak ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin at nagtatakda ng kanyang paghahari sa atin. Bilang kanyang mga nilikha, bilang pagkilala sa Kanya, we should also be submitting o dapat tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Siya ang may authority over all at kailangan lang din na dahil may authority, may submission na kasama. Para naman yon sa mga under that authority. 'Di ba? Sa pagpaparangal natin sa Diyos, dapat we acknowledge o dapat patuloy natin kinikilala siya sa ating mga buhay. Ang buhay po natin ay hindi aksidente, ngunit may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. 'Di ba? Kaya nga katulad na banggit ko, we should acknowledge, 'di ba? By acknowledging him, sa pagkilala natin sa kanya ay nabibigyan siya ng pagpaparangal. Pangalawa po, accepting o pagtanggap. Sabi doon, 'di ba? Sapagkat ikaw lamang ang lumalang sa lahat ng bagay, sa second part nung verse. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Dito po, we have to accept and embrace our purpose o layunin natin. Nandun dapat yung acceptance and we have to embrace. Kailangan natin yakapin, kailangan natin tanggapin at kailangan natin malaman yung layunin natin sa buhay na bilang mga nilikha niya, tayo ay namumuhay at mamumuhay ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Kagustuhan niya na tayo ay lalangin. Kagustuhan niya o kanyang will ang nag-motivate sa atin at magbibigay sa atin ng motibo para magkaroon ng layunin o purpose. And again, yung purpose na yon is para mabuhay na nga naaayon sa kanyang kalooban. According to His will. Kahit ano pang paglalahad ng isang tao ng katotohanan, kung hindi niya ito tatanggapin, ay patuloy siyang maniniwala at mamumuhay sa kamalian. Kahit ilatag mo sa kanya sa isang tao ang katotohanan, 'di ba? Ay kung hindi niya tatanggapin yung katotohanan iyon, ay patuloy siyang maniniwala doon sa kanyang pinaniniwalaan na mali. Halimbawa, hindi niya tatanggapin na hindi siya mahal ng taong mahal niya. Sakit. Pain hurts, 'di ba? Ay patuloy siyang maniniwala na mahal pa rin siya ng taong yun. Kahit na iba yung pinapakitang katotohanan. Because kailangan talaga nandoon yung acceptance. Diba? Para
maunawaan o para makita nung taong yon yung sinasabi na kakaiba doon sa kanyang pinaniniwalaan, dapat talagang tanggapin niya yun eh. 'Di ba? Yun yung katotohanan. And sa 'di ba sa kapag tinanggap niya yun, kailangan na makita niya na dito nga sa ating pinag-aralan, ang katotohanan po ay meron tayong purpose. Meron tayong layunin at we have to live, di ba? It is our purpose living His will for us. Sa pag-aaral, sa pagpaparangal natin sa Diyos, kailangan po na iayon natin yung ating buhay sa kalooban niya. Hindi yung kalooban niya yung mag-a-adjust sa gusto natin. Sa mga tuwid, importante para sa atin na humingi lagi ng karunungan sa Kanya at hayaan na Siya, ang Panginoon, ang mag-control at mamahala sa atin sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Kasi doon lang naman din natin malalaman yung kalooban niya eh. Kapag patuloy natin na pag-aralan yung salita. At saan natin mapapag-aralan? Saan natin matututunan yun? Sa Biblia. Diba na siyang pinagkukunan din naman natin sa ating church ng mga tinuturo, ng mga pinag-uusapan din po natin. Doon lang naman natin malalaman yung kalooban niya at may sa buhay natin ang mga natutunan natin. To honor God, we have to do our part in fulfilling our own destinies. Sa patuloy natin nagpaparangal sa Kanya, humayo lang tayo sa takbo ng ating buhay, ngunit dapat alam natin ang ating halaga at alam natin ang ating layunin. Kailangan nating tuparin, we have to fulfill, kailangan nating ganapin yung Kanyang gustong mangyari sa buhay natin. Meron tayong kanya-kanyang mga tadhana at ang tadhana natin, ang ating layunin ay talagang gawin yung Kanyang kalooban. Dahil kung halimbawa sa isang plano, 'di ba? Ang mga engineers, sa mga architects nagkakaroon yan ng plano para buuin ang isang building, let's say, per se. Kapag halimbawang nasunod yung kung ano yung nasa plano, ay kung ano yung nasa isip nila, ay yun yung makikita nilang resulta. Dahil nasunod eh. Pero pag hindi nila nasunod yung plano, makakakita sila ng ibang produkto, which is posibleng hindi maganda. Mas madalas hindi maganda kasi kaya nga nandoon yung kasama sa pagpaplano, yung pag-estimate nila kung ito ba'y tatayo, kung ito ba'y tatagal, kung ito ba ay magiging matibay, 'di ba? So, pag hindi nila nasunod yung plano, may mga nagkulang sila, may nasobra doon sa mga materyales, ay posibleng hindi maging maganda talaga yung resulta. Kaya dapat sa atin din, merong plano ang Diyos. Kung gusto nating maging maganda yung buhay natin, kailangan nating sumunod dun sa planong yun. Hindi yung magkakaroon tayo ng sariling plano na taliwas doon sa plano ng Panginoon at ang ending ay hindi maging maganda para sa atin. Pangatlo po, by affirming o pagpapatunay o di kaya pagtitibay. Sa pagkilala natin at pagtanggap sa Diyos upang siya ay maparangalan, mahalaga po natin na samahan ito ng gawa. Katulad na banggit ko, talagang hindi lang siya basta sinasabi mo, I honor you God, I love you God, diba? I adore you God. Ito ay dapat nakikitaan ng gawa. Ang ating magawa, ang magpapatunay at magpapatibay, ito yung proof. Ito yung magiging magsaselyo sa atin na talagang tayo ay Kanyang tagasunod. Na tayo talaga ay naniniwala. Diba? Kasi madaling sabihin, halimbawa, sa isang tao, ang mga salitang I love you, pero para masabi mong ito ay totoo, dapat nakikitaan ng gawa. Sa gayong paraan din, mapapatunayan natin na nakikita sa ating buhay yung magagandang bunga at pagiging halimbawa na kung paano ba tayo mamuhay sa mundo. Tandaan po natin, ang mga tao nakapaligid sa atin, lalo't kung hindi pa sila nakakilala sa Diyos, isang kapamaraanan para mapalapit sila sa Diyos o ma-acknowledge nila na tunay na Diyos ay sa pamamagitan po natin.
'Di ba? Hindi po tayo yung talagang babago sa buhay nila. Ang Diyos po ang may kapamaraanan nun. Pero bilang tayo na tagasunod niya, kailangan po na we have to shine, we have to reflect, 'di ba? Kailangan makita sa atin yung katangian ng isang mananampalataya para makita nila na tunay ang Diyos na ating sinasamba. Nakukuha niyo po yung idea. So, sabi nga, hindi man sila naniniwala o hindi man sila nakabasa na siguro, nakapakinig, pero ang nagiging Biblia nila ng mga taong hindi pa nakakilala ay ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga minsan, ito yung masakit sa ating mga Kristiyano, na napupulaan ang Diyos, napupulaan yung pagiging Kristiyano ng ibang mga Kristiyano na iba yung ginagawa sa sinasabi nila. Diba? Ay, iyan pala ang Kristiyano. Sabi nga, it's always the religious ones. Yun yung mga nababanggit ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi nga, kung sino pa yung mga religious, kung sino pa yung mga nagsasabing Kristiyano, sila yung yung unang mga taong madaling maghusga, mga taong mali ang ginagawa na kabaliktaran doon sa kanilang sinasabi, 'di ba? Kaya dapat nakikitaan tayo ng bunga talaga. Ang pagpaparangal sa Diyos ay hindi lamang limitado sa mga salita o mga seremonya o mga ginagawa sa church, mga activities and everything. Dapat ito ay nakikita at napapatunayan sa ating pamumuhay o lifestyle. Hindi lamang ito na maging alalahanin pa sa atin na gawin yung mga bagay na yon dahil ito ay obligasyon, 'di ba? Na may hatol sa atin na for the sake na nakikipagbagay tao, nakikiuso ka lang na naglilingkod o sumasama sa mga gawain. Hindi mo gagawin yun dahil nga sa mga motibong ganon, mga maling motibo, na gusto mo lang makiuso, na gusto mo lang makibagay, na dahil ito ay obligasyon, dahil ito ay sinasabi sa iyo ng pastor mo o ng LPAT leader mo. Pero gagawin mo yun dahil mahal mo ang Panginoon, dahil sinusunod mo siya. Yun yung mag-motivate sa atin. Muli, mapagtitibay natin sa pamamagitan ng produkto o bunga ng ating buhay yung mga ginagawa natin, 'di ba? Na tayo mananampalataya nga gaya ng ating sinasabi. We should be seen reflecting His glory. 'Di ba? Kaya nga tinawag din tayong Radiance of Christ kasi we radiate the glory of God. Bilang mga Kristiyano, nagniningning tayo para kay Kristo at nagniningning tayo ng kung ano ang meron si Kristo. 'Di ba? Dahil nga siya ang example, siya yung ating halimbawa, dapat tularan natin yung ating halimbawa. Yun ang rason bakit nga yung tema natin sa buwan nito, para malaman natin yung kapamaraanan upang maging banal gaya ni Jesucristo. Kasi yun talaga yung pattern We should also be demonstrating, aside from reflecting His glory, we should be demonstrating honor. Nagagawa natin ito if we continue to treat ourselves, ang iba sa atin, ang iba, mga tao nakapaligid sa atin, and the environment with respect and dignity. Ang mga gawa natin ay sasalamin sa ating mga pinaniniwalaan. We should also be observed cultivating godly power. Ang kapangyarihan na tinutukoy dito sa nabasa natin ay patungkol din sa the authority that comes from living in alignment of God's kingdom dito sa lupa. So bilang mga Kristiyano, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos ng kapangyarihan ng kalakasan, di ba, para sumunod doon sa kanyang kalooban. Kung iisipin ng iba siguro parang mahirap na gawin yung mga ipinagagawa ng Diyos, yung paghayo, yung pag-reach out sa mga unbelievers, yung pag-win ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Siguro sa kung sarili mong lakas lamang, 'di ba? Sarili mong kakayanan, hindi mo kakayanin.
Pero we have to cultivate, talagang kailangan makita sa atin yung pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Sa sarili natin lakas, hindi natin magagawa ang mga bagay na yan. Pero kung hahayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo, makikita mo na makakaya mo pala kasi hinayaan mo ang Diyos na tulungan ka. 'Di ba? Na kumilos sa buhay mo. One of the ways that we can be holy is by honoring God. At para po hindi na ito maging ganoong kahirap, meron na nga tayong tutularan, at yun si Jesus. Siya yung ating huwaran, siya yung ating halimbawa. Mula umpisa hanggang dulo ng kanyang buhay, si Jesus ay makikitaan natin ng perpektong pagsunod na nakapagluwalhati sa Ama. Maging sa kanyang pagkain o pag-inom, sa paglaban sa tukso ng kasalanan, sa pagbabahagi ng katotohanan ng walang takot, sa pagpapakita niya ng awa at pagmamahal sa iba, lalo na doon sa mga nangangailangan talaga. Nabuhay siya para parangalan ng Ama higit sa sarili niya. At siya ay sumunod maging sa kamatayan niya sa krus. Just like how Jesus honored the Father, we must also honor God. We should be acknowledging Him, accepting our purpose and destinies, and affirming our faith and belief through our actions and our lifestyle. Amen po ba? So, darako na po tayo sa ating panalangin. Meron po tayong 4 points at 4 P's na ipapanalangin. Personal, pamilya, panambahan, at Pilipinas. Ang 4 P's na to ay dapat natin ipanalangin kasi sila yung may mga pangangailangan, 'di ba? Yun yung pangangailangan natin, yung sa apat na yung may pangangailangan tayo doon. At may kasama dapat na pagkilos. So another 2 P's, pangangailangan pagkilos, nakalakip na dapat nating gawin din. Meron tayong dapat gawin, 'di ba? Una po sa personal, ito po una mo natin papanalangin. Ipanalangin po natin na ang bawat isa ay magkaroon ng mas malalim na personal na pagkilala at relasyon sa Diyos. Tayo po, 'di ba? Tayo bilang mga individual, tayo na mga mananampalataya, ipanalangin natin sarili natin na mas lalo pa tayong lumalim. Kasama dito yung ating kalusugan, physical, mental, at spiritual na kalakasan at katatagan. Kasama mo na rin kapatid, sa panalangin mo yung mga personal mong naisin at hangarin. Ito man ay may kinalaman sa iyong career, sa love life, o sa pinili mong landas na tinatahak o tatahakin pa. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, O Diyos. Dahil alam namin na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na may lalang sa aming lahat. We acknowledge You, we accept You, we adore You, Lord God. And today po, Lord God, sa aming paglapit sa iyo, ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan na ipamuhay ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Sa umagang po ito, inalalapit namin ang aming mga personal na buhay, O Diyos. We pray, O God, na bigyan mo kami, Lord God, ng karunungan na sundin, Panginoon, kung paano namin ipapamuhay yung mga kalooban mo sa aming buhay, O Diyos. Lord, patuloy mo kaming palakasin, Lord God. Sa paglapit namin sa iyo ay patuloy mo, Lord God, na dalhin kami sa tamang landas. Lord, na mas palalo pa namin mapalalim ang relasyon namin sa iyo. Lord, tulungan mo kami, buksan ang aming puso't isipan palalo, or God, na tanggapin yung mga salita mo na sa aming pagpapalalim sa iyo, Lord, ay mas lalo namin makilala ang iyong pagka-Diyos. Mas lalo naming maunawaan yung mga pagkilos mo at mga plano mo sa aming buhay. Lord,
may mga personal kaming mga pangangailangan, may mga personal kaming mga ninanais, O Diyos. Pero ang kalooban mo ang siyang mangyari, Panginoon. Lord, we pray that our personal needs, that our personal goals, that our personal things that we desire aligns with what your will is, O God. Lord, marami kaming mga personal na pangangailangan na gusto namin ilapit sa iyo, Panginoon. Ito man maging ay sa patungkol sa aming mga careers, O God, sa mga nagtatrabaho. Ito man, Panginoon, ay patungkol sa edukasyon, sa mga estudyante, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Ito man, Panginoon, ay sa mga love life, Panginoon, or kung ano pa man, Panginoon, ang mga nais namin sa aming mga personal na buhay, ay Lord, let those be fulfilled according to your will, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may tamang oras para tugunin mo ang mga panalangin yon. Posibleng may iba ka pang plano na mas maganda bukod sa aming mga ipinapanalangin. Pero Lord God, what we pray is that you work on us, Panginoon, that you will make us, Lord God, that you will help us understand the situation, yung plano mo, Lord God. Matuto kaming maghintay sa kasagutan mo upang makita namin, Lord God, yung magandang resulta o magandang kahihinatnan ng aming paghihintay, ng aming mga pagpapabagal, Lord God, ng aming mga ginagawa, Panginoon. Dahil alam namin at kami patuloy naniniwala na kahit ano pa man yung mga nais naming gawin sa buhay, ay mas maganda yung magiging resulta kung kami ay laging susunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Lord, at alam namin all of our personal needs, kapag inilapit namin sa iyo ito, Panginoon, alam namin na ito ay may kasagutan, na ikaw ang Diyos na tutugon sa aming mga personal na pangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sunod po nating ipapanalangin ay ating pamilya. So bukod sa sarili natin, syempre mayroon tayong mga taong mahal sa buhay na gusto natin ipanalangin. Proteksyon at magandang kalusugan sa bawat isa. Yun naman yung nais natin, makita na palagi silang malusog, palagi silang healthy, na hindi sila nagkakasakit. Pang-araw-araw na pagkain at pangangailangan ng mga nag-aaral, nagkatrabaho. Diba? Maayos na samahan, harmony in the family, nagmamahalan na pamilya, na miyembro ng pamilya, at syempre, pamilyang may malakas na pananampalataya sa Diyos. Sige po, ipanalangin mo po yung pamilya mo, panalangin mo na mas lalo sila mapalapit sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at sa umagang ito, inalalapit namin ang aming mga pamilya. Lord, alam namin, O Diyos, na personal ang kaligtasan, pero kami po ay nananalangin na samahan mo sila, O Diyos, na mahabag ka rin sa kanila, na kung sila man, Panginoon, ay hindi pa nakakilala sa iyo, ay gamitin mo kaming instrumento para makilala ka nila, na para, Panginoon, na sila ay makita din nila ang iyong kaluwalhatian at kung ano ang mga kaya mong gawin sa buhay din nila. Sa kung ano man yung nagagawa mo sa aming buhay, ay ganun din ang kaya mong gawin sa buhay nila, na mas lalo pa nilang maunawaan at tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Lord, we pray for their protection. Panginoon, kung sila man ay mga estudyante o nag-aaral, o kung sila man ay nagtatrabaho, kung nasaan man sila, Panginoon, ay proteksyonan mo sila, pag-ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagta-travel, sa kanilang pag-alis mula umaga, kung sila man ay aalis ng umaga o sa pag-uwi nila sa gabi or vice versa, ay ingatan mo sila, Lord God, sa kapahamakan. Hindi man lingid sa amin ang sistema ng mundo o kung ano man nangyari sa mundo. Maraming
karahasan o hindi magagandang balita ang napapanood namin o naririnig, ay alam po namin, Lord God, at ito'y pinapanalangin namin na proteksyonan mo ang bawat isa sa miyembro ng aming pamilya. Maging ganoon din, Panginoon, na hindi kami bibigyan mo kami, Lord God, ng kagalingan sa mga taong may sakit, Panginoon. Magandang kalusugan. Bigyan mo, Lord God, kami ng magandang kalusugan ang bawat miyembro ng pamilya namin, na ilayo mo sa kahit ano pa mang kasakitan. At kung meron mang miyembro ng pamilya namin na nakakaranas ng mga kasakitan, by your name, Lord God, by your blood, we pray for their complete healing. We pray, Lord God, na pagaanin mo ang kanilang sitwasyon, na kumilos ka para maibigay, Lord God, yung kumpletong kagalingan. Although, Lord God, we believe as well na bilang mga nagkakasakit ay dapat may ginagawa din kaming parte para kami, Lord God, ay maging malusog, Lord God, para makaiwas sa kasakitan. Pero we believe in your miracles, O God, na sa tingin man, Panginoon, ng mundo, ng mga doktor, ng siyensya ay imposible, pero sa iyo po, Lord God, ito po ay posible. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya kumilos ka sa mga miyembro namin, Panginoon, ng aming pamilya na dumadaan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. We also pray, Lord God, for the provision, Lord God. Pang-araw-araw na pangkain, nakakainin, na pangangailangan ng pamilya, Lord God, ng mga estudyante, Panginoon, na mga nag-aaral sa mga projects na, sa assignments nila, Lord, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa kanilang mga pamasahe, sa kanilang mga kailangang kainin, Panginoon, for the whole day, Panginoon. We pray, Lord God, and ask for your provision. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang nagbibigay ng source ng aming mga pangailangan. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin na hindi ka magkukulang sa aming pamilya, na itong mga pangailangan namin ay nakahanda na, Panginoon, para tanggapin namin. So we pray and ask for your mercy, for your provision. And Lord, we also ask and pray na samahan mo kami, Lord God, na as a family ay magkaroon kami ng harmonious relationship, na magkaroon at maghari ang pag-ibig sa loob ng tahanan, na kung meron mang mga hindi pagkakasundo o mga away ay ito'y ma-resolve, Panginoon, na ito'y maisaayos, Panginoon, lalo't kung ang bawat miyembro ng pamilya ay nakakilala sa iyo. Lord, we pray na buksan mo puso't isipan nila, Lord God, na tanggapin, Panginoon, ang mga salita ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga mahal sa buhay, na hindi lamang sila ang tama, pero Lord God, ay maunawaan nila na kailangan nila ng bawat miyembro, Panginoon, ang isa't isa. Kumilos ko, Lord God, sa buhay ng bawat pamilya namin, at pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pamilya. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pangatlo po, atin pong ipapanalangin ng ating panamanoong church. Patuloy natin ipanalangin ang ministeryo ng RCMI, magmula po sa main church natin sa Cubao, maging gayon sa mga outreaches and satellites sa Macau, Marikina, Halahala, sa Bulacan, sa Antique, Santa Ana, Dasmariñas, GMA Cavite, at sa mga pinaplano pa natin na i-raise up ng mga satellites. Na ipanalangin din natin na palakasin ang bawat miyembro, lalo na yung mga pastor na nag-lead at nag-aalaga sa kawan, dahil hindi po madali ang pagkapastor, lalo't sila ay nag-e-effort po talaga na bisitahin, na kamustahin, na gumawa ng mga preachings and teachings. It is exhausting but fulfilling.
panalangin po natin na sa taong 2023, naka 8 months na tayo. Yun, matatapos na po yung natapos na po yung August at papasok na po ang September at ilang buwan na lang po, bare months na nga, di ba po? Kaya nagpapakita na yung mga simbolo ng Christmas. Halimbawa, si Jose Marichan sumisilip na at ramdam mo na talaga na dito ka sa Pilipinas pagka bare months parang yun talaga yung pasimula ng Pasko. Mahaba ang Pasko sa Pilipinas no? Diba? Pero for the whole 2023 po, sa natitirang 4 na buwan ay maranasan natin yung not just the strength and growth in numbers, pero yung quality ng bawat miyembro ay genuine, diba? Na totoo, na mananampalataya, na talagang nagdilingkod ng tunay at sumasamba sa Diyos. Kasama din natin sa prayer yung transition, diba? Na-declare, na-announce na yung transition natin from the leadership of Pastor Reggie, passing it down to the next in line, Pastor Leo. So isama natin sa panalangin yon. So sige po, tayo po ay manalangin para sa ating church. Panginoong makapangyarihan, maraming salamat muli sa iyong pagkilos, Lord God, sa aming church, sa RCMI. Lord, we ask and pray na patuloy mong samahan ang aming ministeryo, itong church namin, RCMI, na ang salita mo lamang ang siyang maituro, Lord God, ang aming pag-usapan, Panginoon. Hindi kami kukuha ng ibang pag-aaralan ng wala sa Biblia, pero kami, Lord God, ay mananatiling tapat sa kung ano yung mga naisusulat mo. Doon lamang kami magbabase, Panginoon, because that's what we have been doing before. And that's what we are still doing today, Panginoon. At yun po ang gagawin namin hanggang sa pagbabalik mo. Na kami ay magiging tapat sa kung ano man yung naisusulat sa iyong aklat, Panginoon. Lord, patuloy mo na kaming samahan ang bawat satellites, ang main church namin sa Cubao. Maging gayon sa aming mga outreaches and satellites sa RCMI Macau, sa Marikina, Hala-Hala, sa Bulacan, Antique, Santa Ana, Dasmariñas, GMA Cavite, at sa mga churches pa, Panginoon, na itatanim namin sa saan mang panig, Panginoon, ng Pilipinas o ng mundo. Lord, patuloy mong samahan ng bawat isa na tapat mong lingkod na palakasin para mas mapalakas, Panginoon, ang ministeryo mo dito sa RCMI. Lord, we ask na bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Maging, Panginoon, ng aming mga pastor na nangunguna sa amin. Lord, you know their hearts. Alam mo ang kanilang mga motibo, alam mo ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga pagpapagalang, kanilang mga paghihirap. Lord, kayo na po ang magsukli noon. Hindi man namin, Panginoon, minsan ma-acknowledge ang kanilang mga efforts, ang kanilang mga ginagawa para sa ministry, ay ikaw po siya ang nakakaalam ng mga bagay na yun. Kaya po kayo nang bahala na mag-reward sa kanila. Kayo, Panginoon, ang greatest reward namin, at alam namin na hindi mo sila pababayaan at mas lalo mo silang i-encourage na magpatuloy sa kanilang ginagawa, Lord. We also pray na sa taong 2023, sa natitirang 4 na buwan ay makakita pa kami, Lord God, ng mga resulta na alam namin na bawat isa sa amin ay talagang nagsusumikap na sundin ang iyong kalooban, na nagsusumikap, Panginoon, na madala ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan papalapit sa iyo, O Diyos. We are praying, Lord God, not just the strength in numbers na kung saan kami ay dadami, na kami ay lalago, pero hindi lamang doon sa numero, Panginoon, kundi doon sa kalidad ng antas ng pamumuhay ng bawat mananampalataya ng RCMI ay makitaan, Panginoon, ng pag-level up. Hindi lamang naging stable or naging steady at one point, pero ito ay progressive, Panginoon, na tumataas, na we are seeking you more, Panginoon, much more every day.
na hindi kami nakukontento sa kung ano man yung alam namin, pero kami, Lord God, ay mas lalo pang naghahangad ng mas marami pa na makilala ka pa, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa RCMI. Alam namin, Lord God, we pray na ang RCMI, Panginoon, ay magpatuloy pa sa mga susunod pang taon. We have been worshiping you, Lord God. We have been praising you for years and many years to come pa, Panginoon, dahil alam namin na sasamahan mo ang aming church para mas lalo pa makapag-akay ng marami pang kaluluwa. We also pray, Lord God, for the transition of the leadership from Pastor Reggie, na ipinapasa ngayon ang leadership ng church to Pastor Leo. We pray, Lord God, for their families, Lord God, for both of them, na sa mangyayaring transition ay hindi ito makaapekto doon sa ginagawa namin, bagkus ito pa, Lord God, ay magpatibay palalo ng aming pananampalataya, na sa kabila, Lord God, ng nangyayaring transition ay hindi pa rin magbabago kung sino ang aming sinusunod, na kung sino ang aming sinasamba, at ikaw lamang yan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for the RCMI, and we thank you, Lord God, Father. We bring back to you the praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. At ang huli po ay ang ating bansang Pilipinas. Panalangin po natin na hindi lamang tayo basta Kristiyano, pero tayo ay Kristiyanong Pilipino. Dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki. Bilang mga Pilipino ay may responsibilidad tayo sa ating inang bayan. Ipanalangin po natin ang kapayapaan sa amang parte ng ating bansa. Let's also pray for our government leaders para sa isang tapat na pamamahala. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa aming bansa, sa aming bansang Pilipinas. We pray and believe, Lord God, na maganda ang plano mo para sa aming bansa. Lord, kami po bilang Kristiyanong Pilipino ay pinapanalangin po namin ang aming bansa, kahit po, Lord God, na maraming hindi magagandang balita ang aming naririnig, pero alam namin that you are in control. Lord, tulungan mo, Lord God, ang aming bansa sa mga natural calamities. Ito man ay hindi maiwasan, ito man ay act of nature, Panginoon, pero we believe that you are in control, at patuloy mong pag-iingatan ang aming bansa, Panginoon. Kaming mga mananampalataya mo, Lord God, na nakatira dito ay patuloy mong poproteksyonan, Lord God, at pag-iingatan. Mas lalo mo, Lord God, pagyabungin ang aming mga natural resources para kami, Panginoon, ay makinabang din sa kung ano man ang kayang ibigay ng aming mga resources, Panginoon, para sa amin nandito, Lord God, sa Pilipinas. We also pray, Lord God, na ang bawat Pilipino, Lord God, ay makakilala sa iyo. Kaming mga mananampalataya, kaming mga tagasunod mo, ay gamitin mong instrumento para ma-reach out, Panginoon, ang bawat Pilipino saan mang sulok ng bansang ito. Maraming salamat po for the online ministry, na kung dati, Lord God, ay doon kami tumatrabaho sa aming mga local churches, pero sa pamagitan, Panginoon, ng online ay nakaka-reach out kami ng ibang mga tao, hindi man, Lord God, doon lamang sa kung saan kami may local churches, pero sa ang mga panig, Panginoon, ay naaabot ang mga mensahe mo sa pamagitan ng platform na ito. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, Lord God, lalo na maka-reach out, na makaabot pa ng mas marami pang tao para mas lalo silang makilala ka, O Diyos. Lord, we also pray for the leadership or the government of the Philippines. Lord, patuloy mong samahan ang bawat leaders, Panginoon, magmula, Panginoon, sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal. Lord, bigyan mo sila ng karunungan na pangunahan ng bansang ito ng may katapatan, na hindi man lingid sa amin, Panginoon, ang ongoing na corruption, ongoing, Panginoon, na mga anomalies ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno, pero we still pray and believe na gagawa ka ng himala na mabago at maayos
ang sistema ng bansang Pilipinas, ng pamamahala nito, at bigyan mo sila, Lord God, ng karunungan. Lord, guide them, Panginoon, sa kung ano man yung mga magagandang plano na nais nila na mangyari para sa Pilipinas ay maging in line, Panginoon. Ito'y maging ayon pa rin sa iyong kalooban. Lord, we ask and pray na patuloy kang kumilos sa kanilang buhay, sa mga government officials namin, Lord God. Kay Presidente Bongbong, Panginoon, kay Vice President Sara, sa kanyang mga cabinet members, Panginoon, sa mga lawmakers, Panginoon, senators and the congressmen, sa mga individual mayors namin, and everyone, Panginoon, hanggang up to the barangay officials. Lord, we ask and pray for the peace, Panginoon, kapayapaan sa bansang ito, at pagkakaisa, hindi lamang basta blindly sumunod, pero Panginoon, magkaroon na magandang plano na masunod at makita ng bawat isa, Panginoon, na Pilipino na nararapat na sila ay nasa sa posisyon, Panginoon. They're in the position, Panginoon, and they have to fulfill their job, Panginoon, para pangunahan ng aming bansa. Patuloy agad namin papanalangin ng bansang ito. Kaya, Lord God, sa umagang ito, patuloy mo kaming patuloy mo kaming kaawaan, Panginoon, at patuloy mo kaming pagpalain ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa umagang ito, at muli po namin sana kayo makasama at maasahan sa susunod na Sabado. Muli po, magandang umaga, mga minamahal.